Marami sa ating mga kababayan ang hinintay talaga ang pagdating ng taon ng 2012 sapagkat bukod sa ito'y bagong simula para sa marami sa atin, ito din ang taon kung saan muling bibida ang mga taong pinanganak noong January 23 to February 9 at sa Chinese zodiac sign, sila ang mga kilalang Year of the Dragon. Ayon sa Chinese zodiac, ang dragon ay panglima sa 12 animal signs. Ayon sa mga Chinese, ang mga taong dragon ay ang mga taong palaging umaangat sa buhay. Nagpapakita sila ng tunay na lakas at matatalino. Para sa kanila, napaka-espesyal ng dragon sa Chinese zodiac sign sapagkat ang dragon lamang ang natatanging nilalang na di tunay at nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Ayon sa isa sa mga feng shui expert na si Kim Te, di raw gaano maganda ang taon na ito sapagkat gaya noong 2011, madaming pagsubok pa din ang mararanasan ng ating bansa ngayong taon na ito. At di rin daw magiging maganda ang 2012 para sa mga magsasaka. Dahil sa lalo-lalo ang mga party ng mga magsasaka ay napakahirap ang dadaranasin nila. Ang magagawa lang natin, magdasal na lang tayo o kayo maglalagay tayo ng isang santo na God of Earth doon sa mismo sa farm para upang sa ganun nandun ng biyaya makakamtan natin. Ayon din kay Kim Te, maswerte sa 2012 ang mga pinanganak sa Year of the Rat, Tiger, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster at Pig. Hindi naman daw masyadong maswerte sa 2012 ang mga taong ipinanganak sa Year of the Dragon, Ox, Rabbit at Dog. Wala man daw swerte ay maaari mo naman itong kontrahin gamit ang coins, Shilin, Piyaw at Elephant. Marami akong na-attain ngayong year. Kaya siguro masabi ko rin lang na if you do your best, God will help you attain your goals in life. Kaya pag dumating na yung swerte, yun. So, maniniwala kayo sa malas pag minalas kayo? Oo. Na yung pinya-sign of swerte din yan. Magdadagdag po ba kayo? Siyempre, dadagdagan ng kwan para malaki rin ang kita. Ngunit lagi nating tatandaan na ang pinakamabisang pangontra pa rin para sa malas ay ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Tayo pa rin ang may hawak sa ating kapalaran, kaya sana naman ay gawin natin ito ng maayos at makabuluhan. Ako si Krisha Navarroza, nag-uulat. Samantala, alamin naman natin sa taong ito kung ano ang pinakabagong foreign at Pinoy films na papasok sa takip. Ngayong nagdaang 2011 ay napakarami nating pelikula na inabangan at talaga namang pinilahan ang ilan sa mga pelikulang pumatak sa ating lahat ay ang Transformers, Pirates of the Caribbean, Foreign Stranger Tides, Fast and Furious 5, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 and 2, Green Lantern, Thor, Real Steel, Captain America at Twilight 4 Breaking Dawn. At sa pagdating ng 2012, atin namang alamin ang ilan sa mga pelikulang maaari nyo abangan at tangkilikin. Ilan sa mga iyan ay ang Underworld The Awakening na ipinalabas na ngayong araw. Nandiyan na rin ang Ghost Rider Spirit Vengeance na sa February 17 naman ang showing. Nandiyan din ang matagal nang inaabangan na pagsasama ng mga Marvel heroes, ang The Avengers na inaasahang sa May 4 ang showing. Nandiyan din ang Men in Black Part 3 na ipapalabas sa May 25. The Amazing Spider-Man sa July 4. The Dark Knight Rises o mas kilala natin sa title na Batman sa July 20. Part 2 ng The Expendables sa August 17 at syempre, ang pelikulang pinaka-pinag-uusapan ng lahat ng ating mga kababayan dito man sa bansa o sa ibang bansa, ang Bourne Legacy na alam naman nating lahat na halos 1/4 ng pelikulang iyon ay dito sa Pilipinas kinukunan. Ako si Krisha Navarroza, nag-uulat. At yan po ang mga balita na ngayong araw. Ako po si